suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines. Heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinamukha ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, kinigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy!
Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire. Ang palatuntunan na inyo napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po, marami tayong pag-uusapan. Welcome po ang mga nais magbigay na reaksyon. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan. Meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Samantala, sa mga nanonood ng ating live streaming sa Facebook, sa gawing kanan po, meron tayong chat room kung saan maaaring i-type ang inyong mga reaksyon at po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Nakakasama natin sa technical side ang ating magandang lalaki, ang ating technical director, si Braille. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Nagkakawalaan ng pera mga kaibigan, ho? Lahat ilang lungsod sa Metro Manila ang sinasabing wala yung mga pera, lalo na sa lungsod ng Maynila. Sa Quezon City, walang reklamo eh. Sa San Juan, pareho nga ang kaniera, ha? Maynila at San Juan. Sa Pasig naman, ang sabi ni Vico Soto, merong ilang bilyon na nakatingga lang sa bangko na hindi ginamit sa mga proyekto. Ano ibig sabihin nun? May ibig sabihin nun yung tubo, pinukuha. Di ba? Alam mo, hindi ka na kailangan magnakaw eh. I-deposito mo lang yung pera, yung tutubuin nun, pwede mo nang kunin. Huwag ka nang magnakaw, huwag mo nang bawasan yung kung ano man yung pera ng taong bayan. Yun ay ibig sabihin nun mga kaibigan. Ngayon, dito sa Maynila, ngayon ang napala ngayon itong si Erap. Banat ka ng banat, sinungaling ka. Sabi mo nun, Silim, bangkarote ang Maynila nung iniwan ni Mayor Alfredo Lim. Hindi naman totoo. Katunayan naglabas pa nga ako ng certification. Galing mismo sa city administrator, hindi ni Lim city administrator mismo ni Erap ang nag-certify kung magkano ang pera na iniwan ni Lim sa lungsod ng Maynila pagbaba niya noong 2013. Eto, anong sasabihin mong wala? Anong sasabihin mong may iniwan kang 10 bilyon? Ang nagsasabi ho na merong malaki nawawala, Commission on Audit. Mas official pa yan, mga kaibigan. Kasi ho ito, inaudit niyan 1 taon eh. 1 taon ho nilang binusisi yung mga transaksyon sa Maynila o alinman tanggapan ng gobyerno. Nagtatalaga sila ng mga special auditors para gawin yan. At yan ang trabaho nila. Anong sasabihin mong hindi totoo? Doon ka magpaliwanag sa ombudsman.
Di ba? Paliwanag niyo yan. Unang-una, hindi kayo sumipot doon sa turnover. O di sana doon nagkaalaman kung wala kayong tinatago. May tinatakasan kayo eh. Bueno, mga kaibigan, sabi ko nga, yun dito sa problema sa Pasig, hindi problema yun. Intact naman pala yung pera eh. Isa lang ang ginawa roon. Kinuha yung tubo. Isipin mo, ilang bilyon yun. Magkano tubo nun? Sana kung milyon lang ang pinag-uusapan natin, bilyon-bilyon yan eh. Yan deposit na yan eh. Oh. Maliit ang tubo, pero malaki yung value, kaya malaki rin ang tubo niyan. Sabi ko nga rin, yung pera nung araw pa, sinasabi ko na, yung pera ng OWA, trilyon na yan eh. Kung tutuusin ninyo eh. Simulan mo sa panahon ni Presidente Marcos hanggang ngayon, walang audit yan. Yan, hindi subject ng audit. Nagtataka tayo. Pero kung ang mauupo matino, mga kaibigan, alin ako ilagay mo dyan, unang-unang gagawin ko, pa-audit ko yan. Para mai-report sa tao kung magkano, lalo na yung trust fund dyan eh. Dyan makikita mo, hindi matino na uupo. Lahat, lalating ko na. Hanggang ngayon. Bakit? Walang accounting. Ayaw ideklara magkano talaga pera ng OWA. Trust fund yan, hindi ho yan pera ng gobyerno, mga kaibigan. Ipinagkatiwala lang yan sa gobyerno. Yan po ay pera ng mga OFW. Kita ninyo dito sa Maynila. Pag matino, bakit nalinis? Divisoria ngayon, yung Plaza Miranda, malinis na rin. Yung Quiapo, na binaboy unang bumaboy dyan, si Atiense. Yung Avenida Rizal, di ba, pinasarampa ni Lito Atiense yan. Mga kaibigan, ginawang istambayan ng mga masasamang loob. Ngayon, pag matino ang namumuno, kaya mong ipatupad eh. Batas yan eh, ba't di mo papatupad? Kaya nga, yung iba, ibang mga nangangantyaw na nagtataka raw kunyari, paumanino ha, ang trabaho ko hindi mang walang hiya ng tao. Ulitin ko lang, paliliwanag ko sa inyo yan. Iba kami, media kami. Hindi ako nagsasalita dito para walang yain ko yung mga tao. Kung ano yung sinasabi natin, totoo yun. Base yun sa mga report. Ha? At ngayon, kung yung mga dinadagdag ko na hindi ninyo alam, sa akin nyo lang narinig, totoo pa rin yun. At saka yung mga yan, kahit na ano sabihin natin dyan, public official sila. Yan ang tandaan ninyo. Accountable sila sa taong bayan. Tayo lang yung nabigyan ng pagkakataon, masabi yan. Kayo, Facebook lang yun, wala yan. Hindi yan trabaho. Ito, trabaho. Pinaghihirapan po ang sinasabi namin dito. Yung lalo na, yung hindi naman ninyo narinig sa iba. Pinuhunanan din yun. Hindi ho ba? Ang gusto pala nung iba, pagka binanatan mo rito, habang buhay na. Kasi ba't daw nung dati, binabanatan natin. Ngayon, pinupuri natin. Hindi yun eh. Ang binabanatan natin yung ginagawa nilang mali. Kung gumagawa ng tama, masama bang purihin? Yung tama? Sige nga. Anong mentalidad meron kayo kung gano'n ang pag-iisip ninyo eh? Pagka binanatan mo habang buhay mo nang babanatan kahit gumawa ng mabuti. Ba'y daig mo pa, Diyos. Ang Diyos lagi nakalaan ng
ang Diyos na magpatawad eh. Kahit sa kriminal, kahit sukdulan. Bakit? Kasi hindi naman tayo, gobyerno itong pinag-uusapan natin dito. Yung mga nasa gobyerno, may accountability yan, may pananagutan yan sa publiko. Kaya sa mga desisyon ng Korte Suprema, kahit sa ibang bansa, ang mga public official, sa kasong libelo, sinasabi yan na ang mga public official hindi dapat maging balat sibuyas. Dahil dun sa accountability, mga kaibigan. Kung ayaw mong mabanatan, umalis ka sa gobyerno. Kung ayaw mo mainitan, maulingan, lumabas ka sa kusina. Diba? Ganun lang yun. Ngayon, kung ang tao gagawa ng mabuti, babanatan mo, ano sasabihin ng tao? Ikaw, kung ganun ang isip mo, ikaw lang ang maliligayahan. Itong radyo, hindi para sa kaligayahan ng ilang tao. Hindi ko ginawa ito para paligayahin ang ilang tao lang. Di ba? O ngayon, mga kaibigan, sabi nga sa Amerika, may nagsabi, si Abraham Lincoln yata, stand with anybody that stands right. Stand with him while he is right. And fight with him when he goes wrong. Yan ang sabi ng mga naunang leader, mga pantas, At totoo naman yun. Manindigan ka sa isang tao na naninindigan sa tama. Habang siya'y gumagawa ng tama, manindigan kang kasama niya. Pero, pag siya'y nagkamali o mali ang ginagawa, iwanan mo na yan. Ang masama, gumagawa ng tama, iniwanan mo. O kaya, misis mo, iniwan mo. Yan, masama yan. Hindi ba? Tapos, sumama ka sa iba. Sama yun eh. Mamaya, may kwento ako dyan eh. Kwento ng paghihiganti. Tsaka kayo, alalahanin ninyo. Kayo, alam ko mga datindaan yan eh. At saka nasaktan sila eh. Yung iba. Kasi sabi ko, sa column ko kanina, dinaig ni Isko si Digong. Tama ba ako ron o mali? Ha? Nagbasa ba kayo? Ano ba sinulat ko? Ang sinulat ko, dinaig ni Isko si Digong. Kasi nung before, at pag-upo ni Digong, isa sa mga pangunahing sinabi niya, ipinag-utos niya, tanggalin ang lahat ng obstruction sa Metro Manila para lumuwag ang traffic. Di ba yan yung problema? Yan yung ina-address niyang problema nung una. Kaya minura niya yung Pope. Natatandaan niyo ba? Kayo kasi, pag hindi pumabor sa gusto ninyo na marinig, iba na hinahanap niyo eh. Naghahanap na kayo ng maipipintas. Gusto niyo magdebate tayo? Kaya lang payag ako pag malaking istasyon para marami makapanood, para lumabas ang kagaguhan nyo. Hindi ba? Alam mo, yung paglilinis dun sa mga obstruction. Ano ba yung obstruction? Yung mga abala sa gabal sa karsada, nagiging cause ng traffic, nagiging dahilan ng problema sa pagsikip ng trapiko. Obstruction yun eh. Ano-ano yun? Illegal vendors. Isipin mo yung karsada sa kupin ninyo. Hindi ba? Maglalagay ka, sakop mo yung bangketa, yung tao walang madaanan, dadaan ngayon sa daanan ng sasakyan. Mabala ngayon yung sasakyan. Iiwasan sila. Magkaka-traffic ngayon. Yan ang dahilan. Ilang beses yan Sabi ko nga sa inyo, magbasa naman kayo.
I-google nyo, total nakakapag-Facebook kayo. Ba't di kayo mag-google? Hanapin nyo, President Digong. Illegal vendors, illegal terminal. Lalabas na eh. Simple lang eh. Mababasa nyo kung ilang beses niyang inireiterate, inulit ang kanyang utos, ang kanyang direktiba. Natanggalin lahat yan sa mga pangunahing, hindi ba nag-clearing pa nga itong mga hinduropot na MMDA? Meron ba nangyari? Wala. Bakit? Totoo sinasabi ni Isko. Lagay eh. Sabi ko nga pinupuri siya dahil sa kanyang political will. Parang ako sinasagot dun eh. Sabi ni Isko hindi political will yun. Inalis natin yung corruption. Kung hindi, kasi political will pa rin yun. Para matanggihan mo yung corruption, political will yun. Yun ang tawag doon. Sa ayaw at sa gusto natin. Pero kung ano gusto mong tawag, okay na rin. Basta gumagawa ka ng mabuti. Okay sa amin niya. Kami unang pupuri sa'yo. Kami unang magpapaliwanag ng mga ginagawa ninyong tama. Kahit na sino pa riyan. Si Erap nga, di ba, yung hinduropot na yan, nung yan nakakulong at na-desisyon na, nahatulan na. Ako na lang ang nag-iisa sa radyo na pinagtatanggol ko yan, sinasabi ko, palayain na ni GMA. Meron pang nagdrama-drama nun. Pag niya pinalaya niya, naalis ako dito sa istasyon. Pinalaya. Hindi, umalis. Hindi siya makabalik. Anong klaseng kondisyon nyo? Sino ka ba? Hindi, sa atin kasi nung panahon na yon, akala natin magbabago na eh. Nadala eh. Di ba, there is always a second chance. Sabi nga, sino ba tayo? Tao lang tayo eh. Yun nga nasa itaas eh. Kahit ilang beses, walang kondisyon niya. Basta, ang binabasa niya kasi puso eh. Hindi yung sinasabi ng tao. Ang pinakamaganda, saan mo nakikita yung pagbabago ng tao? Sa salita? Sa gawa, nakikita yan. Kasi, pagkabaluktot ang isip, wala. Tsaka kung ano lang ang gustong paniwalaan, yun lang, ang daming programa ho dyan. Ako na nakikiusuyo sa inyo. Kung di kayo masaya sa programa ko, lipat po ninyo. Ang daming istasyon dyan, pakinggan ninyo. Mas malalakas pa nga eh. Hindi ba? Hindi pa kayo mahirapan. Baka mas magagaling pa nga yan eh. Gaganda pa ng boses niyan. Ako, sus Marios. Dumadagundong yan. Ako, kumakalabukob. Pati mga Englishan niya. Ang problema, alam niyo English. Delikado yun. Diyan tayo bumagsak eh. Kasi English, mahirap maintindihan. Hindi mo tuloy alam kung niloloko ka na o hindi pa. Ayan, yung English, mabisa yan. Mabisa sa panloloko yan. Pag yan ang ginamit mo. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagi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 l. Bravo! Susugod lang ang sukot. Bravo! Laging good na good. Basta may bravo! Ready ako. Ready na rin ako.
Bravo, food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 8 to 10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mukhang mayabang lang yung batang yun. Magyayabang bata. Magpapatuloy po tayo. Sabi ko nga, yung sinabi ni Abraham Lincoln, di ba? Stand with anybody that stands right. Stand with him while he is right. And part with him when he goes wrong. Oh, ang masama, yung iiwan mo yung taong gumagawa ng mabuti. Dapat tulungan mo yun. Sabi ko nga sa inyo, tinan mo, nung panahon ni Erap, ilang taon si Erap sa Maynila? 6 na taon. Bago pa siya maupo, pinagbababanatan ko na, di ba? Dahil sa, doon pa lang na-detect ko na, walang hiya talaga ito. Incorrigible eh. Hindi talaga maiwawas to eh. Di ba kaya tayo nagbibigay ng pagkakataon doon sa mga tao? Yung mga kulungan, palibasan di na diretso sa munti eh. Hanggang doon lang sa tanay eh. Kasi ang tawag dyan, corrections eh. Hindi mo dinadala ang isang nagkasala sa bilangguan para lamang ipataw mo yung parusa. Pagdusahan niya yung parusa. Kung hindi, at the same time, kinokorek mo. Kaya ang tawag dyan ay corrections. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, wala eh. Hindi na correct eh. Walang, may tawag pang isa dyan, yung recidivist. Kasi nasa dugo. Sabi nga ni Engineer Abiso, yung mga sakit, nasa dugo yan eh. Di ba? Meron ding isang doktor na nagsasabi niya no, nagbebenta nung gamot niya, pero pinagbawal yun eh. Mga kaibigan eh. Oh, nasa dugo eh. Wala na, pagka gano'n na ang tao, binigyan mo na ng pagkakataon. Tsaka ito, gobyerno naman itong pinag-uusapan natin eh. Sana kung wala silang pananagutan, kahit nabanatan sila, abay, paliwanag nila. Di ba? Oh, hindi man sila nagpapaliwanag. Oh, eto, panahon ni Erap sa Maynila, bago pa lang, before hanggang pagkatapos. Sabihin nyo sa akin, magturo kayo. Sige. Na hanggang sa kahuli-hulihan, bumabanat kay Erap. Ngayon, nawala si Erap sa Maynila. Binabanatan ko ba dahil galit lang ako sa kanya? Ayan totoo. Magkano nawawala ngayon sa Maynila? Tanga ba kayo? Ha? Mga tanga ba kayo? Oh, sabihin niyo sa akin, sino bumabanat dyan? Wala, di ba? Bakit? Naayos eh. Sabi ko nga nakaraan natin madali lang yung sinasabi nyo eh. Wala namang pustay ang inyo eh. Wala namang nakataya sa inyo eh. Facebook lang pindot-pindot lang yan eh. Mga kaibigan eh. Pindot-hinduropot lang yan eh. Mga kaibigan eh. Kami ba wala? Meron. Ha? Unang-una, hindi ko nga binanggit noong nakaraan eh. 2013, sino nagpatanggal sa akin sa radyo? Di ba yan? Oh. Hindi. Inutusan yung may-ari ng istasyon. Paano? Yung may-ari ng istasyon, marami negosyo sa Maynila. Oh, mga kaibigan. Kaya sumunod. Ang katotohanan niya, 1 taon pa bago mag-eleksyon noong 2013, hindi naman 1 taon, less than a year. 2016 yung 2013 ng election, 2012, later part ng 2012. Tinawagan ako ng may-ari nun eh. Pinatawag siya ni Erap kasama yung 2 anak niya.
Nag-dinner sila. Doon, bagong tayo. Sabi pa sa akin ng may-ari, meron pala steakhouse dito si Erap eh. Wagyu. Bagong tayo dito sa Green Hills. Alam mo, kaya ako tumawag sa iyo. Sabi sa akin ng may-ari, Kwan, para sabihin ko sa iyo na pinatawag kami ni Erap, kala ko kung ano pag-uusapan. Ikaw pala pag-uusapan namin. Ganun ba? Di alam ko na kung anong message noon. Mga kaibigan. Ibig sabihin, nilalakad ako ni Erap. Ang sabi raw ni Erap, ang sabi niya raw kay Erap, nilipat ko na sa gabi, wala nakikinig doon. Sabi, hindi pare, napupuyat ako eh. Sabi raw ni Erap napupuyat siya. Hanggang ngayon, nakikinig yan eh. Lalo ngayon. Kaya nga nung huli yan mga kaibigan di ba, kung sino-sino inutusan yan, siguro walang sumunod sa kanya. Kasi yung isang inutusan niya, may kinausap na tao para dalawa kami dun sa aming payagan makausap ni Erap. Gusto ro kami makausap. Ito'y dahil kay Laarne. Si Laarne ang nagsabi kay Erap na bakit ang lahat ng media ay hawak mo na, napatigil mo lahat. Bakit yan dalawa na lang na yan ang hindi? Yan ang salita, mga kaibigan. Alam niyo kung sino inutusan na nagsabi niya para iharap kami kay Erap, pero ako tumanggi ako, outright. Sinabi ko, doon sa kasama ko, kung makikipag-usap dyan, ikaw na lang, ako hindi ako pwede. Tsaka babalaan kita, kako. Walang niya yan. Walang niyang kausap yan. Kilala ko yan. Alam ko na, syempre, isa lang naman ang pakay doon Aregluhin ka di ba? Mamaya, alam mo, dahil walang niya ugali niya si Erap, baka mamaya ko ano sabihin yan kung murahin kang bigla niyan, papayag ka ba nun? Mumurahin ka? Ba't sino ka ba? Empleyado mo ba akong hayop ka? Di ba? Kung mangyari yun. Ngayon, mga kaibigan, mayroon pa inutusan. Yung kinuwento ko sa inyo nung Biyernes, tungkol sa anak ko. Alam mo, sabi ni Erap doon sa inutusan para makausap kami, ano ba ang ano? Ito pala, nakarating pala sa kaalaman ni Jinggoy. May nagsumbong. Nakakulong si Jinggoy. Nung gusto kaming kausapin ni Erap, nakakulong pa si Jinggoy noon sa Krame. Ang sabi raw meron daw, kasama si Jinggoy, si Panot, si Paul Panot. Ang sabi raw, naku, yung kausapin niyan, ganyan. Na-threaten. Na-threaten, ang gago. Ngayon, akala naman niya, kung kakausapin kami, ipapayag ako. Di ba? Ngayon, yung kinukwento ko sa inyo, yung tungkol dun sa anak ko, na ginawa ni Erap, hindi ko ginamit yan sa inyo. Ginamit ko ba yan? Sa pagbubulgar ko sa kahayupan ni Erap sa Maynila, ginamit ko ba yan personal? Hindi. Kasi magiging personal Hindi naman personal ito Pinagtatapat natin ang katotohanan dahil para lang personalin sila. Hindi ganun. Para ipaalam sa inyo ang katotohanan. Ngayon, ang huling sandali, itong last election, gusto ni Erap, maareglo ko. At yung anak ko gusto, ibalik daw sa trabaho. Hindi na ako, pinag-resign ko na yung anak ko. At saka, ano ba yan? Ano ba yung trabaho na yan? Napakaliit lang yan Hindi naman wala naman doctorate yung anak ko, walang master's degree. Para hangarin namin yan. Mabubuhay naman kami nang wala yan. Mga kaibigan. Isipin ninyo, kayo wala naman kayo Hanggang Facebook lang kayo, hanggang pakinig lang kayo. Ba't ano palagay niyo sa akin, hindi pwede magkamali? Pwede rin ako magkamali. Kasi tao lang ako Ngayon, kung hinahanap ninyo, anghel, antayin niyo mamatay kayo pag nakarating kayo sa langit. Baka doon, pwede yung gusto ninyo mangyari. Di ba?
mga kaibigan. Tayo, tapatan lang. Matagal ko nang sinasabi yan. Ang anumang bagay na tama, hindi pwede maging mali. Ang anumang mali, hindi pwede maging tama. Kahit kailan yan. Ha? Yan ang sinasabi natin. Sabi pa nga na iba, ang tapang nyo magsalita. Bakit ko ako? Kuwan yung mga katotohanan, sinasabi ninyo, nasasabi ninyo. Baka ako huwag niyo sabihin matapang ako kung ako nagsasabi sa palagay nyo, nagsasabi ko ng totoo. Bakit Tanya? Kasi yung pagsasabi ng katotohanan, hindi naman dapat ito inuturing na katapangan yan Dapat yan, ituring mo na yan ay obligasyon mo. Tama ba ako? Hindi. Na ang tao, obligasyong magsabi ng totoo. Obligasyon mo yan. Kahit sa magulang mo. Magulang mo, di ba sa eskwela, pumasok ka. Unang pasok mo pa lang, yung pagsisinungaling, masama yan. Huwag ka magsisinungaling. Ano ibig sabihin no, huwag ka magsisinungaling? Magsabi ka ng totoo. Di ba? Kahit sa harap ng Panginoon Diyos, pananagutan mo yan. Huwag ka sinungaling. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, hindi natin hindi natin katapangan yun. Dapat yun na maisip ninyo. Isabihin ninyo yung totoo lang. Kayo, hindi nyo naman masasabi totoo Bakit? Nasa Facebook lang kayo Masasabi mo ba kung kanino kang pangkat nakabilang? Malalaman ko ba na ikaw, tuta ka ni Erap, garapata ka ni Soriano? Malalaman ko ba yan? Hindi ka tapat, di ba? Nambubuli lang kayo kasi gusto nyo makasira ng tao. Pinipilit nyo, hindi nyo magawang sirain. Katulad niyan. Di ba sinabi mo niya, ganito si Isko, ganun si Isko. Dahil kilim ka. Bakit? Sinabi ko bang ayaw ko kilim? Dahil natalo si Lim, ayaw ko na kilim? Ba hindi. Kilim pa rin ako. Mas gusto ko pa rin na si Lim ang mayor. Ngayon, sinasabi ko yun, public official siya. Kasi may pamantayan ang batas. 6713. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Yan yung malimit natin sinasabi na dapat alam ng mga nasa gobyerno. Yan ang Biblia nila Yan ang susundin mo Habang ikaw ay nanunungkulang ka, nasa serbisyo ka sa gobyerno. Accountable ka sa taong bayan. Kaya may mga batas yan. Ngayon, gumawa ng mabuti yung tao. Gusto mo, masama pa rin sabihin ko sa tao. Iba na yun. Iba na hinahanap mo. Ang hinahanap mo na yan magwalang hiya na ako sa tao. Basta binanatan ko, ituturing ko na walang hiya Ibahin niyo si Erap. Si Erap talagang di dapat tantanan yan. Hanggang ngayon, magkano ninakaw niyan? Sabi ko nga sa inyo, from 2013, 2012 pa lang yata Pinagbibibira ko na yan di ba? Dahil doon sa kontrata sa basura, mga kaibigan, kaya niya itinakwil si Mayor Lim, di ba? Hinihingi niya kontrata sa basura, hindi na ibigay ni Lim sapagkat may lalabaging batas. Masama ba si Lim doon o si Erap ang masama? Sige nga, sino masama ron? Mga kaibigan, tapos iba sinasabi nilang dahilan. Di ba? Sa publiko, tsaka sa media. Ang tanong ko sa inyo, ba't di nyo ngayon sisihin yung mga media na nagsabing mabuting tao si Erap? Na si Erap ang tamang maging mayor ng Maynila. Bakit yung mga pumuri kay Erap, di nyo banatan? Tingnan mo, 6 na taong nagwalang niya sa Maynila. Asan ang ginawa ni Erap? Pakita nyo sa akin. Isang health center pinagawa ni Erap. Sabihin nyo nga, health center Hindi ko sinasabing, pakita nyo ako, nakapagpagawa si Erap ng ospital sa Maynila. Walang naipagawa Health center, ano lang yun?
Isang bungalo lang na maliit yun. Oh, nakapagpagawa ba nung si Erap? Puro nakaw ang ginawa ni Erap sa Maynila. Oh, nagsisinungaling ba ako? Sige, ako nagsisinungaling. Yung COA, nagsisinungaling ba? Ayan sinasabi ng COA ngayon, Oh, magkano? May deficit na 4 billion. 4.3 billion, sabi ng COA. Kung saan-saan dinali. Puro labag sa batas, nakalagay dito. Lahat ng ginawa ni Erap na transaksyon, labag lahat sa batas. O, tapos sinasabi ni Isko Moreno dahil hindi nga sila sumipot sa turnover. Ano natuklasan nila? Di ba sabi niya, 0? Pero natuklasan nila, 2.9 billion. 2.9 billion nawawala. Minadali. Kailan niya windas yung pera? Ilang araw na lang siya sa pwesto. Sinagad niya. Pinagbibigay sa mga kontrata. Yung mga kakontrata nila, biniyari niya. Bakit niya ginawa yon? Ano ba? Kayo ba, naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Yung pinapahiwatig ni Isko Moreno? Kung ano? Kung saan dinala yung pera? Kayo ang salita lang Kami ang kailangan naming ipaliwanag. Ngayon, yung mga pera na yun, dahil lahat ng walang transaksyon sa Maynila na hindi si Erap ang nagkakapera. Tandaan ninyo yan. Yung mga katulad niyang Army and Navy Club, yan ang abangan natin. Ano gagawin nila dyan? Kasi ang sabi ni Isko Moreno pag-upo niya, iimbestigahan lahat yan. Lahat ng mga anomalyang pinasok ni Erap. O, ngayon, di ba pinrivatize? Matagal na natin sinasabi sa inyo, Army and Navy Club, tinayuan, property ng Maynila yan. Ipinalis. Nagkaroon pa, isinablish pa yan. Pero ang totoo niyan, sa kanya yan. Gumamit lang siya ng dami. Bakit natin nasasabi to? Yung mga palengke, pinrivatize, public market yan. Tapos pinrivatize niya, pinaayos. Ilang palengke yan? Ang dami niyan sa Maynila. Bakit? May track record na si Erap Nung presidente siya, kasi kayo, hindi kayo nagbabasa. Alam ba ninyo kung ba't na bulgar si Erap nung presidente yan? Simula sa umpisa? Ibinulgar ang katarantaduan niya. Sino nagbulgar? PCIJ. Kaya bumagsak si Erap. Lahat doon, idinitalye kung paano nagnanakaw si Erap at kung saan dinadala ni Erap ang ninakaw niya. Ha? Alam niyo ba yun? Balikan ninyo ang kasaysayan. Hanapin ninyo sa Google. Isa doon, ang binulgar ng PCIJ, yung tungkol sa mga shell company. Ano yung shell companies? Di ba yung shell, kabibi yun? Nagtayo sila ng mga korporasyon para pagtaguan ng ninakaw nila. Yun ang pinaka-kahulugan ng shell companies na yun. Napawang yung mga kumpanyang yun, hindi naman active. Kung hindi, ang purpose lang, diyan ilagay ang mga ninakaw para maitago. Kasi hindi nga pangalan ng account O hindi ba yung Muslim Foundation account, natatandaan ba ninyo yun? Di ba isa yun sa mga idinimanda si Erap? Sinabi niya, nilagay niya yung pera doon. Yun para hindi mahalatang kanya. Malalaman mo lang kung sino yung signatory. Yun dapat pumirma. Yung anak niya si JB. Hindi nyo rin natatandaan. Kasama si JB sa ibinulgar ng mga malalaking politiko sa mundo na nagtatago ng pera sa British Virgin Island.
Magkano natuklas ang pera na nakadeposito? Ha? Ang signatory si JB Ejercito. $500 million mahigit. Oh, hindi nyo alam yan. Binulgar din ng PCIJ yan. Oh, eto na yan, mayor na si Erap ng Maynila, mga kaibigan. Eh, hindi ba sa hatol kay Erap ng Sandigan Bayan, kasama sa desisyon sa hatol kay Erap ng Sandigan Bayan, ipinasosoli sa kanya yung ninakaw niya na more than 4 billion pesos. Sinoli ba? Kaya ang conclusion, yung perang ninakaw niya, yung nakadeposito sa Virgin Island. Oh, ano natuklasan? Pangalan ng kumpanya. Sino signatory? Si JB Ejercito. Oh. Meron ba akong sinabi rito ganyan na wala sa hindi lumabas, hindi report? Base sa report lahat yan. Ano ba kayo? Na-dyaryo lahat yan. Eh, kayo naman, oh. Diba? Ngayon, gusto ninyo pagka itong katulad ni Isko Moreno, gumagawa ng mabuti. Masama bang purihin? Eh, di hintayin niyong gumawa ng mali. Diba? Eh, bakit niyo pinipilit na hindi anya ako, wala pa akong tiwala dyan. Kanina, meron pa nag-comment, umahabol pa eh. Sabi, hindi ako ganap na naniniwala pa dyan. Maaga pa para purihin mo yan. Ano? Eh, lahat na ng malalaking tao, sila Lorenzana na nga, oh, Defense Secretary na nga. Oh, mga kaibigan. Mas nauna lang ako. Bakit? Taga Maynila ako eh. Eh kung sila pinupuri, di mas sila taga Maynila, di mas lalong ako. O ngayon, tanong ko sa inyo, nakabuti ba yung ginawa ni Isko sa publiko? Hindi nakabuti. Pagka hindi nakabuti yan eh, magiwa-iwalay na tayo. Mali sinasabi ko. Masama ba yung nawala ang vendors? Tanong ko sa inyo. O, eto, sinasabi ni Isko Moreno ngayon. Eh, nagsususpecha na nga ako, nakikinig sa atin to eh. Bakit? Sabi niya, tungkol dito sa Plaza Miranda, kaya po, kanina nasa TV. Oh, at meron na ring lalabas bukas sa pahayagan nito, lalabas na bukas ito, mga kaibigan. Ano yung sinabi ni Isko Moreno kanina? Ano daw? Hindi niya pababalikin, hindi ningaskugon lahat ito. Ha? Yung mga paglilinis na ginawa laban sa vendors. E di panghawakan natin kung ano yung sinabi niya. Kasi sino ba ang mapapasama pag hindi niya tinupad yun? Eh sa kanya, yun ang gagamitin din natin laban sa kanya. Kasi public official siya, yun ang sinabi niya. Oh. Ngayon, anong sabi niya? Hindi ko napapayagan yan. Yan loton. Bawal na yan, ha? Eh, mga jeep dyan, di na kayo pwedeng mag-parking dyan. Ha? Wala nang paparada dyan. Sa buong liwasang Bonifacio na yan, wala na. Pati vendors, nakikiusap ako sa inyo hanggang Agis. Malis na kayo dyan. Oh, bakit daw? Eh di ba malimit niyong marinig? Sa akin lang naman ninyo naririnig yun. Unang-una, yung mga vendors na yan, sino bumabanat dyan? Meron ba kayo narinig na iba? Ha? Wala naman ah. Illegal terminal, meron ba? Wala naman ah, di ba? Oh, ano ang mga pinasaranis ko? Illegal vendors. Ba't hindi ako matutuwa? Ha? Ibig mo sabihin eh, ginawa niya na yung binabanat natin labang kay Erap nun eh. Tapos masama pa rin siya. Anong klaseng ano yun? Hindi na media yung pinakikinggan nyo pagka ganun. Huwag na kayong makinig pagka ganun ang usapan. Ako na mismo magsasabi sa inyo, huwag nyo na akong pakinggan. Pag ang tao gumawa ng mabuti, binanatan ko pa rin. Ha? Mabuti na yung ginagawa. Kayo na huwag makinig sa akin. Ako na nakikiusap sa inyo. Ha?
Maghiwa-hiwalay na tayo. Marami na may istasyon dyan eh. Di ba? Pero in the end, hindi ba for a while medyo nawalan tayo ng audience. Kailan yon? Nung pag-upo ni Digong. Bakit? Nung hindi pa nakakaupo si Digong, dami kong listener. Daming umahanga dahil ang kinakampanya ko si Digong. Nung naupo na, bakit? Kasi yung mga malalakas na nakadikit na, yun na pinakikinggan nila eh. Di ba? Sabi ko, sandali lang yan. Kasi ang tingin ko sa gobyerno noon, sinasabi ko, ito ang dapat na gawin. Pag hindi nyo ginawa to, kukupas yan. Yung paghanga sa inyo. Ang totoo niya, nagagalit yung iba ngayon. Alam ko yan. Ipinagutos ni Digong yung paglinis. Hindi siya sinunod. Ginagamit siya ng mga tao niya. Winawalang niya siya. Pinagkakapirahan siya. Nagnanakaw itong mga to. Sa vendors, sa illegal parking, terminal. Kumikita lahat yan. Di ba yun ang sabi ni Isko? Ang inalis ko, hindi political will ang ginamit ko dyan. Inalis ko lang yung corrupt. Pero just the same, political will yun. Sa ayaw at sa gusto natin. Kung ano yung gusto niya, dibigay natin sa kanya. Wala naman masama. Di ba? Hindi naman makaka-apekto yun. Hindi naman makakapinsala yun sa mga mabubuti niyang ginagawa. Ano sabi niya doon sa loto na wag nang paparadahan, wag nang pagtitindahan? Kasi yan, anya, yung mga park, mga iskinita, mga karsada, lansangan, beyond the commerce of men. Bakit ko? Sinasabi ko na lagi yan, di ba? Sa mga previous nating programa, kung bakit ko binabanatan yung illegal terminal. Kasi bawal sa batas eh. May batas yun. Ang nakalagay sa batas, yung mga yan ay kasama sa tinatawag na beyond the commerce of men. Hindi pwedeng pagkakitaan yan. Yung mga part, dinescribe sa batas eh. Mga kaibigan eh. Yun ang sinabi niya. Mababasa niyo bukas sa dyaryo. Hindi ba? Hindi naman nila ginagamit yun eh. Meron pa nga nag-PM sa akin kanina. Matagal na nating listener to sa Australia. Mamaya babasahin ko sa inyo kung ano yung napunan niya sa mga sinasabi ni Isko. May mga sinasabi si Isko eh. Sinasabi ko dito eh. Pero siguro yung iba na inggit. Akala siguro kapag ka pinuri mo, balimbing ka. Yung balimbing, applicable yun doon sa mga nakikinabang. Hindi man ako nakikinabang eh. Nakikinabang ba ako? Meron ba akong transaksyon sa kanila na gusto kong ipagpatuloy? Meron ba ako noon? Wala naman eh. Mga kaibigan eh. Di umanap kayo. Di ba? Kung gusto niyo magpakapagod, di umanap kayo. Ngayon, pag wala kayo nakita, umakit kayo sa building, tumalo na kayo. Taas-taasan nyo. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming.
which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ang dami nitong nangyayari ngayon sa Maynila. Alam nyo, kaya dinaig ni Isko si President Duterte. Bakit? Isipin mo, ang daming agency ng gobyerno. Lahat walang sumunod sa kanya. Binobola siya. Pagka nawala na sa focus niya, tuloy na ligaya nila. Ito, tandaan ninyo, pag yung ginawa ni Isko Moreno sa Maynila, hindi ginawa sa Parañaque, ano tawag nyo yun? Ang tawag nyo dun sa mayor ng Parañaque, di nangangwarta. Di ba? Ano tawag nyo sa MMDA? Na inutil. Di nakakapera. Ano tawag nyo sa PMP? Di ba sabi nga ipatupad daw yung batas. Di ba yun ang gusto raw ni Presidente Duterte noon, di ba? Ultimo nga ordinansa na walang katorya-torya. Kung ipatupad nung iba, may namatay pa yung tambay-tambay. Oh, di ba? Oh, mga kaibigan. Yan hindi ba batas yan? Yung sinasabi natin beyond the commerce of man. Oh, mga kaibigan. Hindi ba batas yan? Yung vendors. Hindi nila ginagawa ngayon sa Parañaque, di ba? Sa Baclaran. Ba't di nyo linisin yan? Dapat, mapahiya kayo. Yung sinasabi ni Lorenzana, pinupuri si Isko Moreno. Hindi lang lang sinasabi, walang hiya itong MMDA. Walang hiya itong PMP. Ha? Ayaw ipatupad ang batas. Ba't kayo namimili ng ipapatupad nyo? Yung walang pera, yun ang ipapatupad nyo. Kahit may mamatay. At saka ito bakit si Isko Moreno na ipatupad yung batas? Wala siyang minura. Hindi siya nagmura. May minura ba siya doon? Bakit na ipatupad niya yung batas? Maayos? Hindi marahas? Hindi naging marahas? Mga kaibigan, walang nasaktan. Samantalang dati, di ba, lumalaban pa sa MMDA yan? Ba't yung kinukuha ito? Tinda ko ito. Alalahanin niya, baka sabihin niyo, anti-poor ako. Hindi. Kaya lang, yung madalas natin sabihin, rule of law, yan ang dapat umiral. Di ba? Ngayon, kung kailangan nyo ng trabaho, nagkakapera lang naman sa inyo, hindi lang namang mga opisyal ng gobyerno Di ba? Meron kayong grupo-grupo yan Meron kayong mga namamahala sa inyo Yung mga vendors. Ba't di kayo makipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno? Saan nyo kami pwedeng pagtindahin? Kung lahat kayo magtitinda dyan, paano yung ibang maiinggit? Magtitinda na lang din sa karsada. Yung walang hanap buhay. Ganun ba yun?
Hindi. Dapat ilagay lahat sa batas. Dapat naaayon sa batas. Yung konsiderasyon, kinukuwento ko nga sa inyo eh. Sa Hong Kong, magpunta ka. Meron doon, di ba, sa Mongkok ba yun? Oh, yun, merong night market doon. Mga. Sa Thailand, ano yung sa Thailand? Meron din eh. Sa Thailand. Oh, night market. Meron namang ibang lugar, pinapayagan yan. Halimbawa, 1 beses ang linggo. Tapos, ligpit na kayo. Di ba? Kinabukasan. Oh. Meron sa kinukwento ko sa inyo, yung, nung araw pa ito, 70s pa. Hanggang ngayon yata, ganyan yan. Sa Tokyo, sa Akihabara, hanggang Ueno. Paglinggo. Oh. Sarado yun sa motorista. Pwede ka lang magpunta ron nang naglalakad ka. Eh, layo ng paparda mo, layo ng lalakarin mo. Pero maganda maglakad dahil ang daing tao. Oh. Di ba? But pwede naman gawin niya sa Harajuku. Oh, sa Tokyo to ha, Harajuku. Yung Harajuku naman, pambata naman yan. Mga teenager yan. Nung ang panahon namin noon 70s 80s, early 80s, saka 70s. Ano yan yung radyo ko, yung mga batang artista dyan, may standby Paglinggo, Sabado at Linggo, weekends. Sa radyo yan, paglinggo Sa motorist. Pwede dyan, maglakad ka. Ang daming tindahan dyan. Yung mga pasyon na mga damit na pambata, dyan mo mabibili. Mga sapatos, mga apparel. Pero pag Sunday, bukod doon, naglalakad nga lang ang tao, meron pa mga stage dyan Nagtatayo sila ng stage Mga batang musician. Nagtutugtugan sila dyan. Kanya-kanya silang stage, Mga kaibigan. Pwede naman gawin yan O kaya, bigyan kayo ng maayos. Ang problema hindi pwedeng kayo gagawa ng kondisyon. Hindi pwede yun. Hindi ginawa ang batas para tayo maglagay ng kondisyon natin doon. Hindi. Yan batas para sa lahat, sabi nga ni Mayor Lim. Walang mahirap, walang mayaman. Walang malakas, walang mahina. Yan ang batas. Mga kaibigan, kung may problema sa hanap buhay, hindi, the end does not justify the means. Hindi ko mo, gusto mo magtinda dahil mahirap ka, pwede mong gawin yan kahit saan. Kung meron kang lalabagin batas, the end does not justify the means. Maganda man ang layunin. Doon nagtatago si Erap sa mahirap. Kinakasangkapan niya yun, yung sangkalan. Mahirap pa niya. Walang hanap buhay. Pero totoo, ang intensyon pagkakitaan sila. Di ba? Ultimong wedding nga pinagkakitaan yan, di ba? Ultimong sugal lupa, pinagkakitaan ni Erap sa Maynila. Yun lagi ang sinasabi niyan. Para makikiilan niya yung mga mahihirap. Pero ano man ang ganda ng layunin mo, kung mali naman ang paraan, hindi pwede yun. Yun yung sinasabing, the end does not justify the means. Mga kaibigan, natututuloy ako mag-English sa inyo. Alam niyo naman ako, no English ako Di ba? Mas maganda sa akin ang wikan Pilipino kaysa dyan sa English. Maganda lang pakinggan niyang English. Mga kaibigan, pero sa akin, mas dakila ang ating sariling wika. Mga kaibigan, di ba? Yung mga dating nakakapakinig sa akin sabi niya, yung mga, minsan yung mga sinasabi ninyo sa inyo na lamang namin naririnig Hindi na sinasabi yan ngayon ng mga bata Hindi na nila alam yan. Pagka sinabi mo yan, para bang nalalaliman na sila. Lalim nun Mga ganong. Kasi hindi na pamilyar sa kanilang pandinig. Di ba? Kung ano-ano nasalita kasi ngayon. Mga kaibigan. Hindi naman masama yun. Kaya lang,
mas mabuti yung mahal natin yung sarili nating wika. Di ba? Kahit anong mangyari, mga kaibigan, sabi nga ni Dr. Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, higit pa ang amoy kay Era Estrada. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, sabi ko nga, stand with anybody. Ano yung Facebook ko, yung aking cover photo, maging sa Facebook. Yan ang yan ang ginamit kong nakasulat dun Litrato namin, di ba? Kasama ko si Mayor Lim, kasama ko si Dolphy. Hindi ko binabago yun. At yun ang quotation na aking inilagay doon. Stand with anybody who stands right. Ha? Masama yung maninindiga, nakita mong tama yung ginagawa, iwanan mo. Di ba meron nga yung nakita sila sa sa bar yung babae tsaka isang lalaki. Pareho sila naglalasing. Nakita nung lalaki yung babae naglalasing. Nilapitan niya. Sabi niya, kinausap niya, tinabihan niya. Sabi niya, Miss, mawalang galang na kung hindi mo mamasamain. Pwede ko ba malaman kung ba't ka naglalasing? Kasi niya yung boyfriend ko sumama sa ibang babae. Ha? May pareho pala tayo, sabi ng lalaki. Ganun ba? Sabi ng babae. Walang yari yung girlfriend ko Iniiwan din ako sa ibang lalaki sumama ganun ba? Di, kwentuhan. Marami na sila nainom. Sabi nung lalaki, gusto ba magiganti tayo? Pagigantihan natin sila. Sabi nung babae, sige. Di pumunta sila sa motel. Ha? Pagpunta nila sa motel, sabi nung pagkatapos na isang round, sabi nung lalaki, gusto ba magiganti ulit tayo? Sige. Di naka-second round sila. Tapos maya-maya, sabi nung lalaki ulit, liga, magiganti tayo ulit. Sige. Tapos nung pangapat na, hindi na kumikibo yung lalaki. Sabi nung babae, liga, magiganti ulit tayo. Sabi nung lalaki, pwede ba patawarin na natin sila? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pagpong ba yun? Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Meron pa ang daming ginagawa ni Isko. Ito isa. Ako babanggitin ko nga pala. May nagte-trending sa social media. Yung paminsan-minsan nababanggit ko sa inyo ang pangalan niya na kasama namin siya dun sa nung panahon ni Cory, nagpetition kami sa Korte Suprema sapagkat dininay yung aming karapatan na makakuha ng dokumento sa GSIS. Mga commentator yun mga broadcaster. Nababanggit ko sa inyo pangalan, di ba? Isa ron, si Waldy Carbonell. Nagte-trending ngayon si Waldy Carbonell nagsunog ng bandera ng China. At ang dami sa social media ngayon. Ngayon, mga kaibigan, ako nagpapasalamat sa mga taong ganyan kasi
hindi natin magawa yung ginagawa nila. Di ba? O at least man lang yung pasalamatan natin sila, malaking ano na yun. Yun ang magagawa nating kontribusyon. Una, hindi natin alam na gagawin nila yun. Di ba? Kasi gumagawa sila ng kabayanihan para sa bayan, yung hindi magawa ng iba, sila gumagawa. Ganun talaga yun mga kaibigan. Ngayon, ito si Isko Moreno, di ba nung kamakailan naman, diyan sa Parañaque, pinasara naman ng mayor yung mga restaurant na pinagbabawal ang Pilipino kasi walang ano yun subtitle Di ba? Yung hindi naka-translate. Hindi mo alam kung minumura tayo nun o ano. Mga kaibigan. Ngayon naman, meron pala isang Chinese dito na umihi sa karsada. Sinaktan pa yata yung enforcer. Nire-request nito si Isko Moreno sa immigration na i-deport ito. At wag nang pabalikin dito kailaman sa Maynila. Kikita ninyo. Dinadaig kayo, alam nyo, ang public official ngayon, iba na hinahanap ng publiko. Palagi ko kahit naman noon Kaya lang ngayon, more on, yung gusto nila mabilis ang aksyon. Diba? Ma-aksyon. Marami dyan mga kaibigan, daldal pa lang ang napakita simula nung pagkatapos ng eleksyon. Si Isko meron yung bang mga taong napahanga niya, masisisi mo ba yun? Yun ang tanong ko. Masisisi mo ba ako humanga? Bakit? Kasi sawa na ang tenga ko. Hindi na nga ako nanonood minsan ng mga talumpati, kung ano-ano. Kahit mga senador, ayoko na yan. Ang hinahanap na natin ngayon, aksyon. Gumawa kayo ng aksyon. Parang artista yan Di ba? Ano ibig sabihin? Kukupas ka pagka dating ng panahon. Hindi habang panahon niyang popular ka. Di ba? Samantalahin mo. Hanggang, sabi nga strike while the iron is hot. Di ba? Tuloy-tuloy mo, ipursige mo. Di ba? Kasi para sa iyo din yan Kung ikaw, kamukha ni Isko, ako, ang basa ko kay Isko Mga kaibigan, meron siyang inaambisyon. Gusto niya makuha yun. At pinatutunayan niya na sa sarili niya na kung ano yung tingin sa kanya dati, hindi siya ganun. Kaya niyang baguhin. Hindi ba maganda yun? Maganda sa tao yun. Mga kaibigan, yung pinakikita niya yung gusto niya magbago. At for the better, sana kung sa masama doon tayo magalit. Masama na nga nun magbabago, mas masama pa. Hindi hindi natin inaasahan pare-pareho. Yun ang sinasabi ko umpisa pa lang. Nakakagulat ito. Hindi natin iba ang expectation natin. Sa Isko Moreno na nakikita natin ngayon. Hindi kayang pamarisan yung konting nagawa niya na yan. Mga kaibigan kasi ako, una, mapagmahal ako sa kasaysayan. Gusto kong makita yung mga dating, yung mga palatandaan na makikita mo, nung maliit ako, dito ako nagdadaan. Yung palatandaan na nasa Maynila ka, kahit saan lugar, halimbawa, palatandaan na nandun ka sa Baclaran, Itong walang yan Bayani Fernando, tinanggal yung arko ron. Yung Tory doon, doon sa Rojas Boulevard, Oo, yung pagpapahalaga sa kasaysayan, mga kaibigan. Paano mo mamahalin ang bayan mo kung walang kasaysayan?
yung kasaysayan, binabalyo talaga yan. Kahit sa Amerika, kahit sa ibang bansa, kahit sa Inchik eh. Di ba? Mga kaibigan, pinapahalagahan nila yan, kasaysayan. Ba't tayo, hindi tayo nagpapahalaga? Tapos magpapanggap tong si Lito at Jensa na maganda raw ang ginagawa ni Isko. Ay, kasaysayan. Kasaysayan eh, walang yaka. Ikaw ang pumatay ng kasaysayan dyan eh. Nagumpisa pumatay ng kasaysayan ng Maynila, si Lito at Jensa eh. Oh, pinagpuputol niyan, di ba? Oh, yung Hayalay. Ito mong ginawa niyan doon sa Hayalay building, mga kaibigan. Ang tibay nun. Mga sinaunay, yung palatanda, nasa Maynila ka. Hindi mo ba? Yung ginawa ni Era po, yung Army and Navy Club, akalain ninyo. Ha? Walang kumibo. Tapos ngayon kayo nagkikibuan ngayon. Huli na kayo. Paano hindi na nakaupo? Wala na, hindi na makakaganti. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Itong mga ngayon naman, itong mga DDS, kung pagsalita, pag hindi na ayon sa gusto nila marinig, tatawagin kang dilawan. Hindi nila alam, nung nakaupo yung dilawan, kami lumalaban sa dilawan. Kaya magkakaiba pa kami ng paniwala nun. Sila Walde, nandun niya sa kampo ng dilawan. Nung umpisa. Oh, kami naman ang kalaban nun. Oh, pero kami magkakasama sa profesyon. Iba lang ang paniwala namin, si Doy del Castillo. Oh, dilawan din sila, Doy del Castillo nung una. Oh, mga dating Korea pero naging sorry. Mga kaibigan. Oh, dati Korista, nung huli surista. Oh. Ganun talaga eh. Mga kaibigan. Hindi nga tulad niya, kung banatan niyo yung dilawan. Dilawan kayo ng dilawan eh. Wala naman sa pwesto yung dilawan. Nakapwesto ba? Oh. Gawin mo yung laban sa tamang panahon. Parang kay Erap. Ngayon nagbababanat yung iba kay Erap. Dahil wala na sa pwesto. Una, wala nang ibinibigay sa kanila. Yan pa naman si Erap, namimili ng kausap yan. Mga kaibigan. Hindi ba? Yun ang ano ninyo. Yun nasa pwesto, banatan mo. Di ba? Wala naman sa pwesto na yung sinasabi yung ano, kahit hindi dilawan, sasabihin dilawan daw. Mga kaibigan. Kasi nung panahon ni Marcos, tawag sa amin, loyalist eh. Pula naman, pula. Mga kaibigan. Masama ba yun? Nung araw, masama. Masama pa sa pakiramdam namin eh. Pinagmumura ko po. Anong loyalist. Parang napakasamang pinipicture sa'yo pag sinabing loyalist ka. Ngayon, ganun din gusto nila mangyari. Dadating ang araw, kayo naman ang dadanas niya. Ang masama, hindi niyo na magagawa yung sinasabi niyo ngayon kasi nagagawa niyo lang yan sa panahon na yung binabanatan niyo wala sa pwesto. Di ba? Galing na kami dyan. Sabi nga papunta pa lang kayo, kami pabalik na. Kumbaga sa, kuha naman, doon naman sa sa Malate nung araw, kasabihan naman, kayo papunta pa lang, kami may garapata na. Mga kaibigan, ganun eh. Hindi ba? Ngayon ang dami yung mga ginagawa ngayon sa sa lungsod ng Maynila. Dapat tayong matuwa. Yun nga yung sinasabi ko eh. Yung pagpuri mo, yung pag-appreciate yun eh. Hindi naman pagpuri yun eh. Ngayon, tignan ninyo. Sa akin lang marami nag-message. Alam nyo ka, Percy, dahil sa mga babalitaan namin ngayon tungkol sa Maynila, nagbabala kaming parang nasasabi kaming umuwi ng bansa natin at makita namin ulit ang Maynila. Di ba, ako nga nagbiro lang sa Facebook ang daming natuwa eh.
Sabi ko, yung mga millennials kako, nagtaka sila. Ang sabi, marami palang kalye sa Divisoria. Akala nila kasi puro vendors lang ang nandun. Paano makikita kalye ro kung nandun yung vendors? Totoo naman eh. Di ba? Ang dami nag-share nun ha. Alam niyo naman ako, pag gumawa ko ng one-liner minsan very effective eh. Hindi lang, natatandaan ko yung Divisoria, maliit nga ako, di ba kinukwento ko. Sumasakay ako ng jeep. Maliit akong bata. Ang jeep no, maliit pa, AC. 4 lang yata yun. Ang iksi lang nun. Parang owner type jeep lang na bukas ang likod nun. Diba, mga wheelies pa yata yung makina nun. Diba, masakay ako ng jeep. Mula Baclaran, bababa ako dyan sa Wanluna. Hindi, Ilaya muna. Ilaya, pag parang doon na sakayan ng jeep mahaba yung pila. Yung kantong yun, ng Wanluna at saka ng Ascarga, dati Claro Ascarga yun Meron doon restaurant, ang pangalan Kundangan. Tatandaan mo yun di ba? Di, basta laki ng pangalan nung Kundangan. Alam mo, nasa Divisoria ka na. Yan yung mga palatandang sinasabi natin na magpapagunita sa atin sa nakaraan Di ba? May kasaysayan. Meron kang tutuntuning kasaysayan. Di ba? Matutuntun mo ang kasaysayan. Kaya sabi ko nga sa ibang bansa, sa San Francisco, taka ako, ang daming lumang building dyan na maliliit. Hindi ginigiba. Ginagawang hotel o yun din. Konting lang. Retouch lang yung minor yung mga yung repair Ba't ka ako hindi lang magpatayo ng bagong hotel? Hindi, bawal ditong gibain yung mga building Kasi nga, pinahahalagahan nila ang kasaysayan nila. Kita mo kung nanonood kayo ng History Channel. Di ba? Ultimong maliliit na bagay, yung pickers. Meron doon pickers. Yung isa yung Pawn Stars. Doon mo makikita ang pagpapahalaga ng mga Amerikano sa kasaysayan nila Dito yung mga, akala mo dito, junk shop, di ba? Junk shop Pero sa kanila, hindi actually nininegosyo yung junk shop. Magdala kayo rito, dito nyo ibe. Hindi ganon. Yung mismong yung iniipon nila, yung bahay nila, punong-puno na kung ano-anong sasabihin mo, basura. Ultimong kalit-litang bagay na ibebenta ng valuable Kasi gustong i-preserve ng mga tao yung anumang pwede nilang maitatabi na bahagi ng kanilang kasaysayan. Na binabalik sila. Sabi nung isa Piques, naalala ko itong mga ganito. Ultimong laruan. Di ba? Mga cast iron na laruan. Nako. Mahal na bibili. Bulok na, kinakalawang na, binibili. Sip mo, doon nga yung gulong. Gulong ng bisikleta. Luman-luma na. Halos wala na, putok-putok na. Kaya lang, binibili. Bakit? Kasaysayan Sip mo, gulong may kulay puti. Nung araw pala, yung mga sinaunang bisikleta, nagkaroon ng bisikleta, na puti yung gulong. Wala nang may ganito ngayon. Kaya pinipreserve nila yun, wala na nga naman yun dahil ano ba naman yung gulong nung araw pagka hindi mo pinapahalagaan yung ngayon yung present Ang magpapahalaga diyan yung susunod na henerasyon Di ba? Mga kaibigan, yun ang dapat. Ngayon, itong mga ginagawa sa Maynila, wag niyong bigyan ng masamang kahulugan. Ngayon, kung hindi kayo sang-ayon kay Isko Moreno, wala kayong tiwala, pag gumawa ng masama. Pero wag naman yung pigilan yung iba na ma-appreciate
yung kabutihan na nagagawa. Sige nga, sabihin ko sa inyo, nakatulong ba yan? Hindi nakatulong. Sino hindi natutuwa sa pagkawala ng vendors? Alam nyo, isa sa hindi natutuwa dyan kung sino? Yung mga kooperatiba. Kasi may mga cooperative yan eh. Halimbawa sa Divisoria, may mga kooperatiba dyan. Alam nyo kung ano, ba't di sila natutuwa? And may kausap nga ako isa sa officers ng kooperatiba. Sabi niya, Juan, ang problema namin ngayon, alam mo ba kung ano? Yung mga pinautang namin. Na vendors. Ba't nyo ka ako pinautang? Sabi, hindi, maghanap buhay. Sabi ko, the end does not justify the means. Hindi, tama ka nga. Sabi, abogado yun yung kausap ko. At saka may edad sa akin, 80 anyos na yun ang nabanggit niya lang sa akin na pinoproblema rin nila ngayon yun. Sabi ko talagang ganun dapat ipatupad ang batas di ba? Dahil kung wala, tingnan mo ang ganda ng Divisoria ngayon. Masyado lang kasi tayong minsan pinagpapalit natin yung rule of law sa compassion Hindi masama magkaroon ng compassion, pero kailangan yun na sa lugar lahat yun. Hindi mo pwedeng i-compromise ang rule of law. Di ba? Pag kinompromise mo yan, kita ninyo, di ba? Ito na lang Pagka yung mga batas hindi na ipapatupad sa malalaking tao, di ba nagagalit kayo? Bata niya, yung mga hindi naman nabibita yan, hindi naman nakukulong yung mayayaman. Paano nga? Sira yung rule of law. Sinisira ng mga nai-impluwensyahan sa gobyerno. Pero kung hindi ka ma-impluwensyahan, yan ang example, yung Maynila ngayon. Kung hindi ma-impluwensyahan ng pera, pwedeng ipatupad ang batas. Diba? Sabi ko nga, hindi mo naman kailangan magnakaw. Tingnan mo yung pinoproblema nitong si Bico, hindi naman problema, pinoproblema. Ano yun? Yung daw deposito sa bangko na ba't daw hindi ginamit sa proyekto? Di gamitin mo. Ba't mo ginagamit na issue? Gamitin mo. Ikaw na nakaupo Wala namang nawawala Ikaw na yung nakaupo. Huwag mo nang ipasa ron sa iba yung inihahanap mo pa ng problema. Hindi naman problema. Isa lang ang ibig sabihin nung kinuha niya yung tubo. Ikaw magkaroon ka ng bilyong, 1 bilyon nga lang na deposito. Magkano ba tubo ngayon sa bangko? 3%. 3% ng 1 bilyon, magkano? Magkano yun? O di pera mo na. Hindi mo ninanakaw yun. Yung pera intact. Ganun lang ang gawin sana sa pera ng OWA. Okay na sa akin Huwag mo nang bawasan. Huwag niyong kunin. Hindi niyo pera yan. Di ba? Yung sinasabi natin. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, with delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, with delivery. Jacinto Style. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang,
ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Katamanan. Kapag-kambang. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito, meron nga merong nag-message sa atin, matagal na nating listener sa Australia. Doon pa tayo sa dating istasyon pa eh. Sa pinagpatanggalan sa akin ni Erap na himpilan. O kailan pa yun? Nagsimula ako ron, 2007. 2013 ako tinanggal. Alam ba anong pecha ako tinanggal? Kung anong araw yung eleksyon. Nung nagbibilangan na at lamang na si Erap, tinawagan na ako, wag na raw akong mag-report. Forward. Ganun yun. Eto, sabi, napapakinggan daw niya yung programa natin nung napakinggan niya July 5, Friday ito. Although, kanina lang at sa aking pananaw, ito ang isa sa pinakamadaming nanggagaling talaga sa puso. Hindi ko man nabasa o alam ang eksaktong mensahe sa iyo ng taon sinasagot mo. Naniniwala ako na hindi ka dapat pulaan sa ginawa mong pagpuri kay Isko sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa Maynila. Hindi kailanman naging laban sa magandang adhikain at pagbabago ang Lapid Fire. Sa tagal ko na nakikinig, since 2009. Bagamat nasabi mo na lahat sa programa mo dapat na maintindihan ng nagsulat ng puna sa iyo, ito lang ang ganang sa akin. Nando na tayo na binabanatan mo si Isko noon hanggang sa bago mag-alalan. Bakit? Wala ka bang basihan? Lahat ng yun meron. Naturalmente lang na ayaw natin na malagay sa ganong klaseng performance ang Maynila sa darating na pagpapalit ng pamunuan. At siyempre doon na tayo sa sigurado at subok na ng taong bayan na si Mayor Lim. Tama. Yun ang alam natin gumawa ng mabuti. At saka ito maputol ko yung binabasa ko. Yung binanggit niya. Alam nyo, si Isko, yan na lang ang magagawa niya eh. I-maintain niya na yung kaayusan, yung law and order. Peace and order yan. Kita mo, sabi niya kanina, sa iloob ng ilang araw, yung mga petty crime, yung mga mandurukot, mga hold up dyan, tutok, nabawasan eh. Doon sa mga areas na yun, na kalimitan, hindi nawawala yung petty crimes. Lalo yung pandurukot. Diba? Isa na yan. Yung kotong ng pulis, crime yan eh. Ano ba sa palagay nyo yan? Krimen yan eh. Pulis yan eh. Ba't sila nangungutong? Yung pangungutong sa kriminal yun. Hindi sa pulis yun. Ang pulis dapat nanguhuli ng kriminal. Ba't ka nangungutong? Di ba? Ngayon, bakit to? Ang gagawin na lang nila, maintenance eh. Naipagawa na ni Lim eh. Mga ospital, wala na silang problema eh. Depende na lang sa kanila kung didispatchahin nila yan. Di ba? Pero, eskwelahan. Gusto pa nyo yung dagdagan. Dagdagan nyo. Pero wala na kayong gagawin. Nagawa na ni Lim eh. Di ba? Alam nga naman ngayon ka magpatayo ng health center. May mga ospital na eh. Paano ka pa magpapatayo ng health center? Di ba? Dapat improve mo. Or mag-expand ka pa. Di ba? Katulad ng balak sana ni Lim na magkaroon ng annex yung Universidad de Manila para mas lalong mapalapit sa mga mag-aaral. Halimbawa, Tondo. Di ba? Ilan sakay ka para makarating ka sa Loton? Nandun sa Loton yung kwan eh.
yung eskwela eh. Siguro mga 2 sakay, mahina sa'yo. Walang diretsong galing ng Tondo eh. Doon agad ang bagsak mo. Ang sakay mo niyan, Divisoria. Eh kung ilalagay nga naman ni Mayor Lim sa pagitan ng District 1 at saka ng District 2, doon sa Pretil, malapit doon. O, doon niya balak noon eh, sana eh. Tatayo doon. Para yung nandun sa District 2, pwede maglakad kung wala pamasahe. Nandito dito rin sa District 1, pwede rin maglakad kung walang pamasahe. At malaking bagay yun, yung pamasahe nila. Matipid ng magulang nila. Di ba? O, ganun din dun sa ibang district. Katulad nung ginawa niyang ospital, bawat district may ospital. Wala nang halos gagawin eh. Magdadagdag na lang sila at saka ng bagong, kung meron silang naiisip na bagong proyekto, maganda, di ba? Eh si Isko, merong mga sinasabi niya, ang hirap paniwalaan nung tumatakbo siya. Pero ngayon medyo parang nagkakaroon tayo ng kumpiyansa na baka pwede niyang gawin yun. Baka maisakatuparan niya. Di ba? Yung mga sinasabi niya. Well, hindi ko na itutuloy itong pagbasa rito dahil marami tayong babatiin at babasahin din na reaksyon. Binabati natin sina Arlene Tañedo Barrias at ang kanyang husband na si Ramon dun sa Amsterdam sa the Netherlands. Si Raul Villanada, binabati natin. Si Freddy Dato, magandang gabi rin sa inyo. Si Annabel Tashiro ng Tokyo, Japan, isang jazz singer. Si Bobby Emboltorio. Si Edwin Angara ng Perth, Western Australia. Binabati po natin. Birthday pala ng eldest brother ni Arlene. Batiin natin. Kaarawan ngayon ni Arthur Tañedo. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday muli sa kapatid ni Arlene na si Arthur Tañedo. Happy birthday. Binabati rin natin si Ginoong Diwi Fangre. Ayan, nanonood sa atin madalas. Si Marlon Lansangan ng Rancho Cucamonga, California. Binabati po natin. Si Gabriel Ramos. Magandang gabi po. Si Chits Guevara. Si Nene Valdez. Si Rudy Santos sa California. Dati po siyang membro ng bandang Horoscope. At ito, Batang Maynila ito. Taga-Tondo ito. Ayan, kilala natin yan. Si Rudy, kilala tayo niyan. Si Gino Mejares ay nanonood din. Mga katropa natin, si Carmela Torres Balcos. Si Ledge Chulbo, isang musician. Si Rosalinda Rosete Arcega, nanonood po sa Dubai. Kumusta po kayo dyan? Si Robin de la Cruz, si Carol Torres Brihiño, ay nanonood din ng ating katropang si Susana de los Santos. Ang napakahusay na musician, kung tawagin namin to si Senyor, si Sunny Nabong ay nanonood po sa atin. Si Yula Sotelo, isang musician, ay nanonood sa atin. Katropa natin yan. At si katropang Jundi Valencia na
mabuti na lamang at hindi lumaki yung sunog kahapon dyan po sa may Santa Cruz, sa may Quiapo, mga kaibigan. Napatay agad, ano. Si Joel de la Cruz ay nanonood din. Si Leonilo Baculanlan, si Al Ramon Pastor, kanto ng Kalye Ascarga at Avenida Rizal, lakwat sa nung araw namin po ang sine Ideal. Dati tawag natin Ideal hindi naman Ideal Di ba ang spelling talaga nun Ideal? Pero nakagis na natin tawagin yun. Saka sa Ideal. Di ba? Parang yung mga lola nung araw. Ibili mo nga ako ng oren. Anong oren? Yung pala orange. Tsaka yung marami. Yung tawag sa litrato nung araw, pakodak nga tayo, di ba? Yung mga maliliit na bagay na yan, makapagpapasaya yan sa mga, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, pag narinig nila yan, maalala nila ang kabataan nila, di ba? Nandiyan po si Ideal, Ever, Galaxy at Hollywood. Suki po kami nung araw, students po ng Piatti University, 60s, were the good old days for me. Tama Buti ka nga, 60s ako, 70s, 72 na ako nag-high school dyan sa University Belt magkakatabi lang. Mga espiritu yung UE, di ba? May-ari nung araw niya, espiritu. Yung mga kababata ko, kamag-anak nila yun Diyan sila nag-aaral. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Pittsburgh, California. Si Carolina Luge. Si Telma Graves ay nakikinig din sa radyo. Si Marcelo Simon watching from Israel. May kasama na palang nanonood dun si M. Torres, na laging sumusubaybay sa atin. Si Pau Aguilar Castro, naging pabasa. Alin yung birthday song? Wala, yun ang gusto natin birthday song. Para may konting entertainment tayo kahit na pangmahal na araw ang dating no ba? Si Lionel Aquino ay binabati natin. Si Oscar De Jesus ng California. Siyempre, si Jerry Grad. Baka nanonood din yan. Si Nestor Estrella na isang veteran musician. Magaling yan. Nasa Taiwan. Si Ronald Chung watching from New Jersey. Ayan, si Fernando Tabora Cuartina Jr. from Cebu ay nanonood sila. Proud to be a Manileño from Tondo, 28 years daw. Kita nyo na. Pero ngayon, nasa Cebu na siya. Si, Teodora Alcairo ay nanonood din po sa atin. Si Josie De Silva Ignacio, kakatuwa ka, Percy. Sabi ng lola ko, kunin mo nga yung, puslait. Plus light pala. Kita mo na. Di ba? Kita mo, taga-Canada yan, si Josie De Silva Ignacio. Si Jonathan Macarilay ay nanonood din po sa atin. Sabi ni Jundi, Iho, bilhan mo nga ako ng kokomban. Di ba? Tama naman pagbili nga po ng Colgate na close-up. Tama rin. Yan yung mga tinan mo. Maliit lang pero na bagay. Gaano pa yung mga na yan, yung mga landmark na yan, ang hindi mo mamimiss, lalo na kung matagal ka nang wala rito, pagbalik mo, baka maligaw ka na. Sigurado yun. Di ba? Maliligaw ka na.
Oh, asan na yung Maynila? Iba na pakiramdam mo ngayon. Siguro kung totoo yan, sana magkatotoo ang pinapangarap ini-envision ni Isko Moreno na by 2021 or 22 yata, 21, na-restore na yung mga kuwan dyan, yung mga dating kagandahan ng Maynila, katulad ng Eskolta. Sana, lalo na yan, nasa tapat nyo lang. Di ba parang niloko lang yata yung Metropolitan Theater. Kaya lang, wala, mukhang kinuha yata ng GSIS. Sayang, mga kaibigan. Lalo na ikaw, nasa showbiz ka. Hindi ba dapat, pangarap ni Kuya Germs yan, na kuwan yan, ma-restore yung dating kagandahan ng Metropolitan Theater dyan sa Loton. Wala na nga yung Mayang Garden dyan. Nung araw, yung mga bakla. Sa Mayang Garden, sang katutak Di ba? Si Mark De La Cruz, isa ring musician, ay nanonood sa atin from California. Lumindol nga pala ron, tsaka sa Las Vegas. Favorite daw niya sinihan, siguro yung Ideal. Pero ang nakakatawag ng pansin ko, mas, sa akin, yung bang parang, lalo sa Eskolta, kung wala yung sini na yun, wala na Capitol or Lyric? Ha? Saan ba yun? Doon yun Eskolta yun tsaka yung Capitol, mga kaibigan. Pag wala yun wala na, di ba? Kaya pumangit yung Eskolta Ha? Hindi baka mga turuhan naman yun. Hindi ako nanonood ng gano'n ang naalala ko sa Quiapo, yung Globe Theater, di ba? Di ba? Yung misamihan niyo, yung footbridge doon, di ba? Yung pagbaba mo ron, bago ka pumunta ng Globe Theater, bibili ka muna ng lumpia na nasa kariton lang. Di ba? Ang sarap no. Ngayon, restaurant na yun. May restaurant na yun. Di ba? Nung araw yun, nasa kariton yun. Nakahinto lang yun dun sa May parang istante yung kariton niya. Doon niya titimplahin yung lumpia. Iyan pa rin yung lumpia na yan. Hanggang ngayon, yung pa rin ang lasa nun. Pati yung sarsa nun parang may konting lasang sabon. Di ba? Nagaw-gaw. Mga kaibigan, kakala ninyo. Hanggang ngayon, gustong-gusto ko yung lumpia na yun. Christian ng Bahrain. Sa Bahrain naman, nanonood siya. Si Marcelo Simon, binabati natin. Si Ronaldo Coronel Cunanan from La Loma, Quezon City. Binabati natin. Si Ang Bilao. Si Mr. Pajardo to binabati natin si John Reyes. Binabati po natin Henry Martinez from Jeddah. Kumusta po kayo dyan? Ayaw nga, may perla pa kami pala medyo social na kasi anak na, Ajax na. Perla? Yung will, inabot nyo ba yung will? Na sabon? Yung will naman, kudrado yun. Matalas ang kanto nun ba? At saka makapal, ang will nung araw, ang kapal. Mga kaibigan. Sino ba? Yung marami pang lugar sa Maynila na nakakamiss, di ba? Yung gitna lang ng dyan sa Tondo. Dati may sini dyan, Ruby ba yun? Sa may Pretel. Tapos yung gitna niya, nung maliit ako, kasi may sini dyan yung matanda ko, Ruby. Dyan ako nagpapagupit katabi ng barberia yun yung sinihan na yun
Maliit akong bata, dadalhin ako ng nanay ko roon. Tapos iiwanan ako, may nag-aatid sa akin doon. Pag iniwan ako, umiiyak ako roon eh. Pagka iniwan ako, nagpapagupit. Barbero namin doon, yung matatanda dyan sa Tondo, tanungin si Pedring. Kilala yan dyan si Pedring. Diyan sa may, yung Sunday yun eh. Sunday kasi yung patusok yung na yun eh, yung one luna, tsaka yung yung Sunday. Pagdating mo sa Pretil, magsasanib yun eh. Magiging one luna na lang yun eh. Oh. Pero yung kabilang kalye na yung Sunday yun. Ngayon eh, Zamora na. Ang pangalan, dati Sunday. Oh. Masarap yung Globe Lumpia. Pinupunta ni Dolphy. Aba, ganun ba? Okay, tamo na, di ba? Sabi ni ni Jundi Valencia. Si Lorette Cruz Tokita ay nanonood din po sa Tokyo, Japan. Oh. Si Roy Cruz, si Elmer Recleo ng Pasig, Santa Lucia. Si kung hindi po natin alam ang history natin, wala po tayong pagmamahal sa ating bansa. Tama, kaya malaki maitutulong eh. Sabi ko sa inyo eh, yung maibalik ni Isko kung magtatagumpay siya. Kaya gusto natin magtagumpay. Ang hangarin natin yung tagumpay, wag yung kabiguan. Kasi yung tagumpay, para sa atin lahat yun. Para sa susunod na henerasyon. Di ba? Bakit natin gugustuhin hanapin yung kabiguan? Yung hindi magtatagumpay, yung titisuri natin. Hindi na nga tayo aasensyong mga Pilipino. Di ba? Oh. Halimbawa, kalaban natin ang China. Walang Duterte rito, walang Dilawan dito. Puro tayo Pilipino. Dapat ganun ang mentalidad. Di ba? Isa lang. Oh. Tumira rin ako sa Maynila ng 4 na taon sa Concepcion Aguila sa Quiapo. Dito yan, Concepcion Aguila, sa Mikuan yan eh. Malapit na sa Malacanang yan, di ba? Papunta Malacanang. Yung tawid na UE yata yan. Di ba? Tatawid ka di sa kabila, papuntang Tanduay. Ganoon. Oh. Mamonlook, wala na eh. Yung Mamonlook, pag pumunta ka, sinama ko yung pinagmamalaki sa pamilya ko. Dito, gusto kong makainan. Wala na sa Quiapo eh. Wala na yata ron. Doon kami napadpad sa Quezon Avenue. Pagpasok pa lang namin, amoy pa eh. Sabi ng mga anak ko, huwag na tayo dito kumain. Si Alberto Mactal, Mayfair, Chetero. Pag-usapan ulit natin yan, ha? Yung mga, kasi tama-tama yan, may relevance. Yung mga politiko ngayon, irrelevant na yan. Tulungan natin to Maynila, magtagumpay ang pangarap na yan, ha? Kaya nga, wala lang tataliso dahil sabi ko nga sa inyo, kilala ko naman yung mga kasama ni Isko. Alam kong may mga hindi matino dyan eh. Pero ganun pa man, nasa leader pa rin yan eh. Di ba? Nasa leader yan eh. Pag hindi pumayag sa kalokohan ng leader, magtatagumpay yan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang Kita mo yung lumpia pala, pinangalan na rin Globe. Kasi doon lagi naka-standby dati yun eh. Oh. Sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat Si Lloyd Concepcion po, binabati natin. punong-puno. Si Eric Swan. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Wala na po tayong oras mga kaibigan. Anong Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. sa bayan ko, lahat kami Pagbati natin habol natin kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado,
ang buong pamilya Tado sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ako'y makikilala mo. Sa pangalan po ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid, babalik bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Gia Gomez! Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumakit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko.